Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank God it's Friday at pag ganitong araw ng Biyernes, lalo na't pag ganitong oras, ay talaga namang excited kami na lagi kayong makasama dahil meron po kaming mga inihanda sa inyo na mga makabuluhang usapan, talakayan at mga mapagkukunan ng bagong kaalaman. Ako po si R. Vargas. Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi po Good sa inyong evening. lahat. Good evening, R. Ako naman po si Jamie Quinto, pansamantala pong hahalili kay Undersecretary Goddess Hope Libiran. Welcome po sa programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at siyempre napapakinggan tayo sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band. Tama ka dyan, R. At sabayan din po tayong napapanood sa Channel 3 kung kayo po ay gumagamit ng TV Plus. At kung channels 45 to 49 naman, kung meron naman po kayong For the Box. Gumagamit po kayo ng For the Box, nasa 45 and 49 po kami na channel. Huwag niyo pong kakalimutan. Yes. At syempre, via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at ganoon din po ang Facebook page ng Philippine Information Agency at ang Usapang Budget Natin page ng DBM. Ayan maraming platform yung binanggit ng aking partner na si Jamie. Merong TV, merong radyo, meron Tama. ding Facebook. So pwede kayong pumili dyan kung saan nyo po kami gustong samahan at mapanood o mapakinggan at tahitik po sa balita at impormasyon ang programa natin ngayong gabi. At mamaya po makakasama rin natin ang Regional Director ng DBM Region 8. Wala pong iba kundi si RD Imelda Aimee Laceras. Pero bago yan, narito po muna ang ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng may 5,000 non-teaching positions ng Department of Education. Ito para tulungang mapagaan ang trabahong administratibo ng mga guro sa kakulangan o kawalan ng non-teaching personnel sa mga eskwelahan. Ipinahayag ni Secretary Mina Pangandaman ng kanyang suporta sa hakbang sa pagsasabing ang paglikha ng libu-libong non-teaching positions ay sumasalamin sa commitment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabuang kapakanan ng mga guro at mag-aaral. Di-deploy ang 5,000 non-teaching positions sa iba't ibang school division office at mga paaralan sa bansa. Tiniyak naman po ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman sa mga investor na magtatagumpay na tutugunan o matagumpay na tutugunan ng national government ang underspending ngayong 2024. Sa Philippine Economic Briefing na ginanap sa Pasay City noong May 27, 2024, binigyang diin ni Pangandaman sa panel discussion sa Shaping a Macroeconomic Landscape Conducive for Investment na mabawasan ang panganib ng underspending sa ikalawang quarter dahil sa agarang pagpapalabas ng mga allotment sa mga ahensya ng gobyerno noong Enero. Magbibigay daan sa napapanahon at pinabilis na pagpapatupad ng kanilang mga prioridad na programa at proyekto kasama sa fiscal year 2024 national budget. Iniulat din ni Secretary Pangandaman na sa pagtatapos ng buwan ng Abril, higit sa 80% ng budget ng fiscal year 2024 ang nailabas na. Usapang Budget Natin. Budget News.
Sa iba pang balita, ibinahagi ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang mga priority expenditures and reforms ng bansa tungkol sa procurement at digitalization. Ito ay sa ginanap na US-ASEAN Business Council 2024 Philippines Business Mission Meeting sa Pasay City noong ika-20 ng Mayo 2024. Ipinunto ng DBM Secretary sa kanyang opening message na hinahangad ng kagawaran na mapanatili ang isang ekonomiya na handa sa kinabukasan at matatag na may single-digit na poverty rate, maayos na utang, mas maraming quality jobs at pinabuting paghahanda ng pampublikong serbisyo. Dumalo rin ang iba pang miyembro ng US-ASEAN Business Council na sina Vice President of Government and Regulatory Affairs Stephen Brame, Chief Representative Lorena Vistal at Country Representative Attorney Herminio Bagro III. Kasama ni Secretary Mina sa pulong sina DBM Undersecretary for Advocacy, Capacity Development, Economic Affairs and Stakeholders Relations, Margot Salcedo, and Chief Economist Dr. Joselito Basilio. 6:12 in the evening, tiniyak po ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang mga frontline agencies ng gobyerno sa pagtugon sa anumang uri ng kalamidad na posibleng sumalanta sa bansa, lalo na sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan at banta naman ng La Nina phenomenon. Ito ang sinabi ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran sa naging panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas. Paglilinaw ito ng Budget Undersecretary sa naging pahayag ni Department of Budget Works and Highways o DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan na kulang ang kasalukuyan nilang pondo para tugunan ang mga pangangailangan sa panahon ng kalamidad, kung kaya't umapila sila sa DBM na madagdagan ang kanilang Quick Response Fund ngayong panahon ng tag-ulan. Ang Quick Response Fund o QRF ay isang pondo na inilalaan para sa agarang pagtugon sa mga kalamidad at sakuna na naglalayong mapabilis ang pagbibigay ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad, lalong-lalo na sa panahon ng mga natural calamities tulad ng bagyo, lindol o iba pang emergency situation. Actually, meron po tayong nakalaan na 20.5 billion budget allocation for National Disaster Risk Reduction and Management Fund for this year, 2024. So as of April 2024, there's a 15.5 billion balance in the NDR-RMF. So this is a part of the total 20.5 billion allocation. Apo. So meron din pong naka-attach na budget for this na sa NDR-RMF, which is also called the QRF or the Quick Response Fund. Ito po ay isang built-in budgetary allocation for various government agencies. So for this year, 2024, meron po tayong inalot na 7.925 billion for the QRF. Ito po yung mga built-in budget na binibigay natin sa mga agencies para maging prepared sila in case meron pong mga disasters or merong mga calamities. Apo. So, for the DPWH, yung built-in budget po nila for QRF is 1 billion pesos. Na-mention po nila sa akin na meron kasing nakarating na balita sa DPWH na wala na daw pondo for QRF. That's not true po. We still have funds for QRF. Apo. We still have funds to replenish QRF po. It's just May 2024 and the DBM is prepared to, download or to release funds until the end of the year for this specific purpose. Kasi Yan po ang tinig ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran sa naging panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas. Sa iba pang pangyayari, malugod na nakipagpulong si DBM Secretary Mina Pangandaman sa mga kinatawan ng Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13 nitong ika-20 ng Mayo 2024. Kinilala ni IBC-13 President and CEO Jimmy Policarpio sa pulong ang pagpapalabas ng pondo para sa retirement benefits ng lagpas 100 na dating empleyado ng IBC-13. Kasama ni Secretary Mina sa meeting sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at Directors
Elena Regina Brillantes at Attorney Mario Santos. Naroon din sa pulong ang iba pang opisyal ng IBC13 na sina General Manager Corazon Reboroso, Internal Audit Manager Jay Girang, Finance Director Marivic Villanueva at News Operations Supervisor Senior Reporter Jinky Baticados. Usapang budget natin. Budget news. Budget news. Sa iba pang balita, malugod na ibinalita naman po ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang mga tagumpay na nakamit ng OG Pinas sa loob lamang ng 7 buwan magmula nang ito ay inilunsad. Sa isinagawang OGP Open Government Week sa opening session sa Luxont Hotel, masayang ibinalita ng kalihim na siya ring steering committee chairperson ng OG Pinas ang mga natamong tagumpay ng nasabing programa. Ang OG Pinas ay isang kampanya para sa open government na pinangungunahan ng DBM, Department of the Interior and Local Government, at ng Philippine Information Agency. Layunin nito na palaganapin ang kaalaman tungkol sa Philippine Open Government Partnership, lalo na sa lokal na antas, at magbigay ng mga paraan para sa mga maraming komunikasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno at sibil ng lipunan. Ang kampanyang ito ay naglalayong mapalakas ang transparency, accountability at public engagement sa paggawa ng mga patakaran. In October 2023, with the valuable support of the Department of Interior and Local Government and the Philippine Information Agency, we launched our flagship Open Government nationwide advocacy campaign to strengthen public participation, OG Pinas. And I'm happy to share that in just 7 months, we have already engaged 1,500 Filipinos from several provinces, cities, municipalities, and CSOs nationwide, encouraging everyone to inculcate the values of open government. Best of all, we established the Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting, making public participation in government a reality, as this will give 75 municipalities across the country access to safely managed and resilient water supply and sanitation services, but it will be the CSOs themselves who will identify the beneficiaries. Yan po ang tinig ni DBM Secretary Mina Pangandaman. 6:18 ng gabi. Sa iba pang pangyayari, pinagtibay ng Pilipinas ang posisyon nito bilang global leader sa budget transparency, oversight at public participation sa budget process sa Southeast Asia base sa resulta ng 2023 Open Budget Survey. Nakakuha ang bansa ng 75 out of 100 na puntos sa Open Budget Index, mas mataas kumpara sa nakuha nitong score na 68 noong 2021. Mas mataas din ito kumpara sa target score ng pamahalaan na 71 sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Nanguna ang Pilipinas sa mga bansa hindi lang sa Southeast Asia kundi sa buong Asia pagdating sa budget transparency. Nasa rank 50 naman ang bansa sa buong mundo. Ayon kay Budget o Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman, ito ay patunay na ang gobyerno ay nagsusulong ng mahusay at bukas na pamamahala sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inanunsyo naman ang pagkakasama ni DBM Secretary at Philippine Open Government Partnership Chairperson Mina Pangandaman bilang bagong miyembro ng Open Government Partnership Steering Committee nitong ika-30 ng Mayo 2024. Ito po ang ikalawang pagkakataon na mauupo ang Pilipinas sa OGP Steering Committee mula nang itatag ang partnership noong 2011 kasama ang 7 iba pang mga bansa.
Bago po nito ay humawak ng isang taong termino ang Pilipinas mula 2014 hanggang 2015. Ang OGP ay isang multilateral at inisyatiba na naglalayong makamit ang konkretong commitment mula sa mga gobyerno para isulong ang transparency, bigyang lakas ang mga mamamayan, labanan ang katiwalian at gamitin ang mga bagong teknolohiya upang palakasin ang pamamahala. Sasamahan ng Budget Secretary ang mga kinatawan mula sa Brazil, Estonia, Morocco at United Kingdom na nakakuha rin ng mga pwesto sa steering committee at magsisimula ng kanilang 3 taong termino sa October 1, 2024. At yan ang mga tampok na balita sa ating budget news. Sa oras na ito, dagdag kaalaman naman para sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dahil oras na, Jamie, para sa ating Budget 101. Hello, Budget Pips! Kung pondo ng bayan ang pag-uusapan, kadikit na nito palagi ang Department of Budget and Management o DBM. Pero ano ba talaga ang mga gampanin ng DBM sa ating bansa? Tara't pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang DBM ay isang ahensya ng gobyerno sa executive branch na nagsusulong ng maayos, mahusay at epektibong pamamahala at paggamit ng government resources. May 4 na pangunahing tungkulin ang DBM. Una, policy formulation. Bumubuo ang DBM ng mga polisiya, pag-aaral, pamantayan at iba pang mga hakbang para lalong mapagpusay ang paghahanda, pangangasiwa at pagpapatupad ng ating national budget. Ikalawa, paghahanda ng national budget. Pinangungunahan ng DBM ang pagbuo ng panukalang pambansang pondo alinsunod sa Budget Priorities Framework o BPF. Nilalaman ng BPF ang mga inisyatiba ng pamahalaan na magiging prioridad sa paglalaan ng pondo sa susunod na taon. Ikatlo, pamamahala at administrasyon ng pambansang budget. Pinangangasiwaan ng DBM ang paglalabas ng pondo sa mga ahensya ng pamahalaan upang maipatupad ang mga programa at proyekto na nakasaad sa GAA. At panghuli, ang monitoring at analysis ng performance ng mga ahensya. Masusing binabantayan ng DBM ang paggamit ng budget at pagpapatupad ng mga proyekto ng bawat ahensya. Kabilang sa mga tinitingnan ng DBM ang budget utilization rate ng mga ahensya at pagkamit ng kanilang performance targets. At yan ang mga pangunahing tungkulin ng DBM para siguraduhin ang bawat sentimo ng pambansang budget ay nailalaan sa pag-unlad ng bayan. Dahil sa bagong Pilipinas, walang Pilipino ang may iwan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo dito sa Budget 101. Ayan, Jamie, itinampok ngayon sa ating Budget 101 itong tungkol sa functions ng Department of Budget and Management. Tama. At ito ay upang malaman at maunawaan natin kung ano ba talaga yung papel o role ng DBM sa ating gobyerno. Correct ka dyan, R. Ang DBM po ay isang mahalagang ahensya ng gobyerno na may malawak na responsibilidad sa pagbuo, pagpapatupad at pagmonitor ng ating national budget. At talaga namang every week natututo po tayo sa mga dagdag kaalaman na ito. Hatid po sa atin ng Budget 101. At next week, panibagong dagdag kaalaman na naman po ang aming ihahatid. Dito pa rin po, huwag niyong kaligtaan lagi yung Budget 101 na isa sa mga tampok natin dito sa ating usapang budget natin. At huwag po kayong bibitiw dahil ang susunod nating segment ay itong ating Budget Matters at makakasama natin ang DBM Region 8 Director. Wala iba kundi itong si Director Aimee Laceras at tatalakayin po niya ang tungkol sa budget, mga proyekto at programa sa kanyang nasasakupang rehiyon. Tutok lang at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala.
Komentaryo. Patas at matalino. Alam niyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news. Binubura. Tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon o, sa FDA kasi ay ginawa, kalisunod na rin o, tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 738 AM. Budget natin. Budget Matters. Budget Matters. .29 ng gabi, kayo po ay patuloy na nakatutok dito sa ating palatuntunang usapang budget natin. Ako po si R. Vargas. At ako naman po si Jamie Quinto. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong matalapihitan sa AM band. At syempre Jamie, sabay din tayong napapanood sa TV at ganoon din po via Facebook Live sa Philippine Information Agency at usapang budget natin page ng DBM. And at this point, dumako na tayo sa ating tampok na Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Okay, isa na naman pong makabuluhang talakayan ang aming ihahatid sa inyo ngayong gabi dito sa ating Budget Matters. At ngayon po kikilalanin natin ang husto, Jamie, ang Regional Director ng DBM Region 8. Tama ka dyan, R. At aalamin din natin sa kanya, syempre, ang usapin ng budget at mga proyekto at programa sa kanyang nasasakupang rehiyon. Ayan, kaya naman huwag na nating patagalin pa. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Natutuwa tayo at napaunlakan tayo ni DBM Region 8 Director Imelda Aimee Laceras o RD Aimee.
Yes, RD Aimee, thank you sa inyong pagdako dito sa ating programa and welcome sa usapang budget natin. Kasama natin siya ngayon via Zoom. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, RD Aimee. Yes, magandang gabi din sa inyo at sa ating mga listeners. Magandang gabi sa lahat. RD Aimee, kami po ay interesado and for sure yung ating mga kababayan na nanonood ngayon ay interesado rin malaman ng tungkol po sa inyong background. Kailan po ba kayo nagsimula ng inyong serbisyo sa DBM? At pwede po ba ninyong ibahagi sa amin ng inyong career journey? Yeah, medyo matagal-tagal na po tayo nagsiservisyo sa Department of Budget and Management. Alright. Isa ako noong 1983. That was 2 years after I graduated in college in 1981. So from 1983 until the present, that's already 41 years. 41 na nasa years. Department of Budget and Management. Pero mukhang ako. bata pa Yes. si RD Aimee, ano ha? Oo. Wala po sa itsura. Opo, go ahead po. Oo. Pero yung 41 years na yan, may dagdag pa actually na 2 years kasi bago ako nag-join sa Department of Budget and Management, yung first government yung first work ko sa government was sa National Manpower and Youth Council. Yung tinatawag na natin na TESDA ngayon. So 2 years muna ako doon as the agency accountant. Opo. And then lumipat na ako dito sa DBM at I rose from the ranks hanggang dumating na ako sa pagiging regional director full-fledged in 2003. Ayun. Ano-ano po ba yung mga lugar na nasasakupan ng Region 8 RD Aimee? Okay, actually we have the 2 main island dito, yung Leyte and Samar. Okay. At sa Leyte na side, we have 6 provinces. Yung province ng Leyte itself, yung Southern Leyte, at saka yung Biliran province. Doon naman sa Samar side, we have also 3 provinces, yung Western Samar, yung Northern Samar, at saka yung Eastern Samar. So we have 6 provinces. We have also 7 cities and 139 municipalities. Kung di ako nagkakamali, itong mga lugar na to, Jamie, correct me if I'm wrong, RD, ito yung mga sinalanta noon ng Bagyong Yolanda, tama po ba? Yes, actually, mismo itong opisina namin, nasa ano talaga kami, nasa city proper, sinasabi namin nasa ground zero talaga kami at that time. Sirang-sira itong office natin sa DBM, pero sa awa naman ng Diyos, wala naman casualty ang ating mga staff dito, kaya hindi kami nahirapan na makabangon uli at makapagbigay uli ng serbisyo sa ating mga ahensya dito sa Rehiyon 8. Opo. RD, tama po ba? Nabanggit niyo ho kasi Leyte. Tama ho ba yung aking tawag dito, pagkakaalam na yung San Juanico Bridge diyan din? Yeah. Nandito yung San Juanico Bridge. Ito yung nagli-link ng 2 main island, yung Leyte and Samar. Okay. So speaking of, ito kasi, if I'm not mistaken din, no, correct me if I'm wrong, si dating Pangulong Ferdinand Marcos yung 'di ba, yung nagpagawa niyan, yung San Juanico Bridge. Yeah. Oho. And ngayon, na nasa administrasyon tayo ng kanyang anak, si PBBM. Could you tell us kung magkano ho yung kabuang budget ng region at ano ho yung masasabi natin na mga high-impact projects po sa ilalim ng administrasyon ng Pangulo? Yeah, for this year, sa 2024, yung kabuuhan na budget na makikita natin sa General Appropriations Act for 2024 at ito yung medyo may klaro na breakdown sa mga various na mga magkaiba-ibang mga ahensya
aabot siya ng 152 billion ang ating total. That is only for national agencies. Meron pa tayong allocation sa ating mga local government units in the form of yung national tax allotment nila na share at saka yung other ALGO funds kagaya ng SBDP, yung sa LCAC barangays natin at saka yung other barangays na or municipalities na recipient ng additional funds. Dito pa rin siya sa Local Government Support Fund, Assistance to Participatory Budgeting. So kung titingnan natin yung kabuuhan na nakikita outright sa ating General Appropriations Act, which umaabot siya ng 205 billion, ito yung may klarong breakdown sa mga magkaiba-ibang mga ahensya. Pero mayroon pa rin dito tayo tinatawag na nationwide lump sum na nasa mga central offices ng mga ahensya na to na nabibigyan pa rin ng share ang Rehiyon 8 during sa execution phase na. So kung baga, mas higher pa dito yung actual na bumababa na pundo sa aming rehiyon. Nabanggit mo, Jamie, at ni RD itong San Juanico Bridge. Yeah. If my memory serves me right, nung kinder ako, alam ko merong yung aktor at stuntman siya, ngayon senador na siya, na tumalon siya dyan sa talaga? parang shooting ng movie niya. Tumalon siya sa San Juanico Bridge. Tama po ba yun, RD? Natatandaan ko yun. Sino ba yun? Si Dante Barona yata yun? Senator Lito Lapid po. Talaga? Senator Lito Lapid. Talaga. Ang natatandaan ko naman sa San Juanico Bridge, parang ito daw yung parang para ipakita talaga ni dating Ferdinand Marcos yung pagmamahal niya kay First Lady Imelda Marcos na pinagdugtong niya ang kaya tinawag siyang Bridge of Love. Bridge of Love. Nako, napaghahalata mga edad natin. Oo nga. Pero history lang po. Pero RD, paano po ba binubuo yung kinakailangang budget dyan sa inyong rehiyon, sa Region 8? At ano po yung pinakapapel ninyo rito bilang director at paano ito ipinapasok sa proposed national budget? Okay. Every year kasi, taon-taon, yung ating gobyerno gumagawa ng executive budget. At every region, meron tayong Regional Development Council na naatasan sa pamamaraan ng isang batas, yung executive order creating the Regional Development Council, na sila ito yung tumitingin sa kabuuhan na pangangailangan ng rehiyon at ini-endorso ito doon sa national government. Pero bago pa ito makarating sa Regional Development Council, may mga proseso tayong pinasusunod sa mga ahensya at doon nag-uumpisa yung paggawa ng kailangan na budget para mapunduhan yung kanilang mga priority programs, projects na na-identify nila at na-encode nila sa ating plan document ng government. Kasi ang binabasihan naman ng paglagay ng budget is doon sa aprobado na plano ng ating gobyerno. So, nag-uumpisa ang budget process every time ang aming departamento, sa ngayon with our Secretary Amena Pangandaman, nagpapalabas kami ng taon-taon na we call it budget call. Oo, dalawang klase yan. Mayroon tayong national budget call at mayroon din tayong local budget call. Dito sa national budget call, ito yung bibigay ng direksyon or ng guidance sa lahat ng mga departamento under sa executive branch na gumawa ng kanilang mga proposal at
isinusubmit ito dito sa ating Regional Development Council. So imagine yung lahat ng rehiyon, ganon ang proseso na sinusunod. Hindi yan direkta sinasubmit sa national government kung hindi muna dadaan sa Regional Development Council. So dito sa Rehiyon 8, nagkataon na naatasan ako, nabigyan din ako ng parang trust and confidence ng ating RDC chair. Yung aming Regional Development Council chair sa ngayon ay yung ating mayor ng Ormoc City, si Mayor Lucy Torres Gomez. So siya yung na-appoint ni President BBM Jr. na maging RDC chairperson. So isa ako sa naatasan na maging chairperson ng isang komitiba dito sa Regional Development Council. Kaya malaki po ang role na tutulong ng aming opisina ng Department of Budget and Management, hindi lang bilang technical agency na nagbibigay ng mga karapatan, guidance, pagpapaliwanag sa mga proseso, but also in my personal capacity, naniniwala din ako na pag nagtutulong-tulong ang lahat ng ahensya na mapaganda yung proseso, nagiging mas maganda ang nagiging resulta. Lalo na sa aming rehiyon na medyo isa pa kami sa medyo mahirap na mga rehiyon kumpara sa other regions of the country. So maganda yung relationship ng mga miyembro ng Regional Development Council dito with the partnership of the private sector representatives. Nakikita natin yung magandang dynamics, yung magandang partnership ng both government and non-government sa proseso ng paggagawa, pagre-review at pag-i-endorse ng mga proposal ng iba't ibang ahensya dito sa Rehiyon 8. I see. So, sa dami po ng mga priorities ng government, RD, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ninyo para mapanatili po yung mataas na budget utilization rate sa inyo pong region? Oo, magandang magandang tanong yan kasi ang isang pinaka-importante na atin ikinukonsider bago natin ini-endorso yung mga budgetary proposals is yung kakayahan ng ahensya na mapatupad agad yung kanilang mga programa kung ma-approve yung pondo na kanilang hinihingi. So ang ginagawa natin is nagiging mabusisi tayo sa pag-review sa kanilang mga documents na sinasubmit na makita natin yung tinatawag natin implementation readiness nila sa pagpatupad ng mga programa bago pa natin mabigyan ng endorsement. At for so long a time, medyo ilang years na rin, kasi yun nga, with my 43 years as working in the government and 41 years sa DBM, ilang dekada na rin ako na nabibigyan ng trust and confidence ng ating magkaiba-ibang RDC chairperson. Kaya makukumpara ko yung mga naging pamamaraan dati ng mga pag-review, pag-i-endorso ng mga kailangan ng rehiyon dati and sa ngayon. Sa ngayon, masasabi na talaga natin na hindi na lang tayo dapat magtututok doon sa kung magkano ang kinakailangan ng rehiyon, kundi isa pang importante na aspeto is kung ano din yung kakayahan ng ating rehiyon na magamit yung pera na hinihingi natin sa national government. At malaki ang role ng DBM sa pagbibigay ng mga technical assistance sa ating mga ahensya. Maski hindi pa budget preparation phase, mayroon na kaming nakalatag na mga programa, activities, proactive na mga pagtulong sa ating mga
ahensya para pagdating ng panahon na kailangan na nilang gumawa ulit kasi taon-taon nga naman ginagawa ito na medyo alam na nila, medyo hindi na sila ganon mahirapan. Dito sa Region 8, mayroon din kaming inintroduce na mga inisyatibo dito sa ating Regional Development Council na hindi ito naman namin nakikita na ginagawa sa ibang rehiyon. Kundi hindi kami, kumbaga, naghahanap kami ng mga pamamaraan na sa tingin namin kinakailangan para mapaganda yung proseso, mapabuti, matulungan yung mga ahensya na makagawa ng defensible, yung tinatawag natin na kayang ma-defend na mga budget proposal nila doon sa national level. Ayan. RD, Kasi, oo. RD, Amy, baka meron pa kayong mga karagdagang mensahe sa inyong mga nasasakupan. Go ahead po. Yeah, patuloy po kaming nag-o-offer ng kung ano man ang kailangan na technical assistance ang ating mga ahensya at together with other oversight agencies dito sa region, as far as local government units, partner po namin ang DILG at saka yung association ng ating mga local budget officers. Malaki po ang tulong nila para kami din nakakapababa ng mga palisiya sa mga probinsya, syudad, munisipyo, down to the barangays. Nagbibigay din tayo ng mga tulong sa pamamaraan ng mga technical assistance. Dito naman sa regional level, malakas din ang partisipasyon ng mga civil society organizations natin. Ayun. Mayroon din tayong mga ongoing programs initiated by the DILG at malaki ang tulong ng DBM dito sa pagkakandak ng tinatawag natin Dagyaw or town hall sessions na malaki ang partisipasyon ng ating mga CSOs. Hindi lang yung nasa RDC, hindi lang yung mga private sector sa Regional Development Council, pero kasama din yung mga civil society organization sa probinsya, syudad at sa mga munisipyo na level. Ayan. Sayang at hindi sapat ang oras natin. Tama. Marami pa sana tayong gustong itanong kay RD Amy, pero DBM Region 8 Director Imelda Laceras, maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa aming programa ngayong gabi. Thank you po, ma'am. Salamat din sa opportunity. Tama ka, sir. Kulang talaga yung oras. Minsan, pag na-interview ulitin ako po. dito ng mga radio station, inaabot kami ng 1 oras o 2 oras sa haba ng mga usapin pagdating sa pera at sa tamang pamamaraan sa paggagasto ng pera ng gobyerno. Ayan. Salamat po sa inyo. Samantala, sa susunod po nating talakayan, makakasama naman natin ng isang wedding planner. Ay, gusto ko yan. Mag-June, di ba? Marami kakasal. At aalamin natin sa kanya kung paano ba ang ginagawa niyang personal style of budgeting. Ayan. With regards to his career at ano ba ang challenges na kinakaharap niya pagdating sa pagbabudget. Oo, sino ba siya? Abangan ninyo at makakasama natin walang iba kundi ang wedding planner na si Sonny Torres. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagbabalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tatayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency. na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. This is a public service announcement.
PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anvidao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa ginanap na Philippine Business Forum sa Bandar Seri Begawan, Brunei, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matatag na commitment ng pamahalaan para mas palakasin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Brunei at maging sa ASEAN. We see incredible potential in sectors such as agribusiness, renewable energy, halal industry and development. And through this forum, we stand firm in strengthening the business relations between the Philippines and Brunei Darussalam. Our partnership is a symbol of the shared aspiration to foster economic growth and shape a more vibrant ASEAN community. Sinabi rin ng Pangulo na may ginagawang mga hakbang ang pamahalaan para mas mapadali ang pagnenegosyo sa bansa. We have liberalized foreign ownership in sectors such as air transport, telecommunications, shipping, retail, and renewable energy projects. The Philippines is making significant strides as a nation in terms of improving the ease of doing business, demonstrated by our efforts to simplify tax payments and regulatory processes. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Layunin ng pamahalaan na maging tourism powerhouse sa Asia ang Pilipinas, kaya malugod niyang pinaunlakan ang inaugurasyon ng Pagudpud Tourist Rest Area sa Ilocos Norte. These facilities such as this will provide basic tourist services, amenities such as an information center to help our tourists navigate the beautiful sites that we offer in Ilocos Norte. We provide clean restrooms, charging stations, a lounge for our travelers to rest and recharge while they are going around the province and going to the other destinations that they will go to. Dagdag ng Pangulo, tuloy-tuloy ang mga proyektong pang-infrastruktura sa rehiyon para matiyak ang pagdagsa ng mas marami pang turista doon. We are now pursuing the development of the Luwag International Airport. The expansion of its runway and rehabilitation of the passenger terminal building will allow the airport to accommodate bigger aircraft and bring in more tourists to this region. We have released funds for the construction of new bridges in the Pansian Viaduct along Manila North Road. We expect that this project will provide protection to our people traversing that road. All these projects are geared to expand not only tourism, but the broader development of the countryside that follows a strong tourism industry. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 738 AM.
Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Narito po muna ang situational report. Pilipinas at Singapore nagkasundo na pag-aralan ang mga bagong balikatan upang makasabay sa pagbabago ng mundo. Ang balita hatid ni Raquel Bayan. Raquel? Yes, Jamie, magandang gabi. Nandito ako ngayon sa Shangri-La Hotel sa Singapore para sa pagbubukas ito na ika-21 International Institute for Strategic Studies o yung IISS Dialogue, kung saan magsisilbing keynote speaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang alas 8 yan ng gabi. Sa kasalukuyan, Jamie, kung makikita mo yung malaki dito sa likuran ko na tutindor dyan, yung pinaka-plenary kung saan magaganap yung talumpati ng ating Pangulo at magiging diskusyon ng ating mga guests para sa IISS. Itong tinatatayuan ngayon, ito yung tinatawag na holding group kung saan meron silang sinet up na mga malalaking screen dyan natin monitor yung magiging speech ni Pangulong Marcos Jr. maya-maya lamang. Sa kasalukuyan, nagdadatingan na yung mga guests at yung mga magsisitting audience para sa IISS Dialogue. Ngayong gabi, karamihan sa mga nakita natin ito mga uniform personnel, more on security and defense yung talakayan na magaganap ngayong gabi. Meron dito mga business leaders para talaga natin ang kaakibat ng kapayapaan o kaayusan sa lugar is yung pagsulong ng ekonomiya. Habang inaantay natin Jamie, ito na pagbubukas itong IISS Dialogue sa Ferdinand R. Marcos Jr. abala naman sa pagpulong sa mga leader ng Singapore. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, nagkasundo sila ni Pangulong Marcos na palakasin pa yung bilateral relations ng dalawang bansa at patuloy na i-explore yung mga bagong palikatan upang kapwa makapag-adapt ang mga ito sa nagbabagong mundo. Sa bilateral meeting rin ng dalawang lider kanina o ngayong araw, sinabi ni Pangulong Marcos na sa nakalipas na 5 taon, una nang nailatag yung formal at official relationship sa pagitan ng dalawang nasyon. Ito yung dahilan ayon kay Pangulong Marcos kung bakit magiging madali para sa bagong liderato ng Singapore yung gagawin nilang pagkikipagtulungan sa Pilipinas. Sa pulong rin na ito, Jamie, kinilala ni Pangulong Marcos yung papel ng Singapore bilang isa sa top sources ng foreign direct investment ng bansa. Habang sa panig naman ni Prime Minister Wong, sinabi nito na mayroong positibo at matatag na momentum yung Pilipinas at Singapore sa linya ng pagninegosyo kasabay ng pahayag ng kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa. Bago magkaroon ng pulong, si Pangulong Marcos kasama si Prime Minister Wong, unang nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama naman si Singaporean President Tarman, kung saan pinabitang yung posibilidad na pagpunta o pagkakaroon ng state visit ng Singaporean President sa Pilipinas, habang siniguro rin ng Singaporean President na magpapatuloy yung mainit at malalim na ugnayan ng Pilipinas at ng Singapore. Sa kasalukuyan, ang nagpapatuloy naman ngayon, inaantabayan na natin yung pagkikipagpulong ni Pangulong Marcos kay Lithuania Prime Minister Ingrida Simonite. At magbabalik tayo para sa ibang pang-update. Pero kung maalala natin, Jamie, last year, yung ambahador ng Lithuania una na rin sa Malacanang para sa courtesy call kay Pangulong Marcos, kung saan napag-usapan naman yung posibilidad na pagkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Lithuania, partikular sa usapin ng teknolohiya, partikular sa laser technology. So, posible na isa yan sa mga mapag-uusapan ni Pangulong Marcos at ng Prime Minister ng Lithuania. Sa kasalukuyan, inaantay na lamang natin yung pagsisimula nitong IISS 7:25, yung eksaktong pagsisimula o pagbubukas nitong IISS Dialogue, at yung speech naman Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alas 8 ng gabi. And then right after nung talumpati ni Pangulong Marcos, merong idaan na pagkakataon para kapagtanong at masagot ni Pangulong Marcos yung ilan sa mga concern o ilan sa mga katanungan ng mga guests na nandito ngayong gabi. Okay, patuloy kaming mag-aantabay sa iyo, Raquel Bayan, mula dyan sa Singapore. Okay, ito na muna yung pinakahuli mula sa Singapore, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
At punto, 7:00 na po ng gabi, tayo po naman na mag-e-extend sa usapang budget natin. No? Napakahalaga ng ating pag-uusapan, pinapasok lamang natin yung napakahalaga ring balita. Breaking news, oo. Mula sa Singapore. Ayan. And welcome back po at patuloy kayong nakatutok dito sa ating palatuntunang usapang budget natin. Ako po si R. Vargas. At ako pa rin po si Jamie Quinto. Isa na namang interesting segment ang tampok natin ngayong gabi. Yes. At dahil alam mo na, bukas ay June. Buwan na ng Hunyo bukas. Oo. June 1, happy birthday muna sa aking partner, kay Conrad. Ayan, happy birthday. June 1. Happy birthday! Oo. At dahil tinaguri ang month of weddings ang June, bakit kaya? Oo nga, no? Alamin natin yan mamaya. Diba laging bumabagyo pagka June? Makikipagkwentuhan po tayo sa isang wedding planner at aalamin natin kung ano ang budget hacks pagdating sa pag-aayos ng inyong dream wedding. At syempre, marami pang interesting na kwento. Totoo yan, Jamie. Kaya naman, oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Ayan, mapalad tayo, JB, dahil napaunlakan po tayo ng isang wedding planner na talaga namang napapanahon ngayon. Sabi mo nga, bukas, June na. Dahil marami ang gusto na maging June bride nga bukas na yan. Sasabihin sana natin sa susunod na buwan. Pero bukas na ito, ano? At eto pa. At makakapanayam natin siya ngayon, JB. Tama ka dyan, R. Naku, ano ba itong nangyari sa boses ko? Oo. Okay. Baka may nakaalala sa'yo na magpapakasal. Aray nako. Eto, di bale, wag po nating patagalin pa. Ayan. Yes, oo. At makakasama na po natin sa ating programa, walang iba kundi si Mr. Sonny Torres. Thank you for joining us, Sir Sonny, and welcome sa Usapang Budget natin. Magandang gabi po, R and Jamie. Magandang gabi po. To all our listeners and televiewers also. Ayan, hindi na nga po natin patatagalin. Dire-diretso na po kami sa aming mga pagtatanong sa inyo. Unang-una, bakit nga ba maraming nagpapakasal pag June? Well, based on our tradition, di ba, ang sinasabi nila June bride. Yeah. Ayan. So, based from some of the research na din na magiging maganda daw po ang samahan pagka kinasal ng month of June. Ayan. Talaga. Akala ko dahil dun sa Greek mythology na si Juno. Yes. Diba? May mga pagganon. May mga pagganong mga myth. Kwento nyo nga po sa amin, Sir Sonny, kung paano kayo pumasok sa ganitong uri ng business, yung wedding planning and events. Paano po ba? Siguro po dahil sa aking pagiging passionate sa paggawa ng events. Opo. Dati po naging empleyado rin po ako. Until 2015, may mga ginagawa na rin po ako mga maliliit na events sa aking families and friends. And 2016, when I resigned from our company, doon po, full-time event planner na din po ako and coordinator. I put up my own team and sa sipag at tiyaga na din. And sa research, doon po hanggang sa pinagbuti po namin at dumami na rin po yung aming mga kliyente based on referrals, doon naman po nagsisimula. Paano naging full-time? Ibig sabihin, mas okay yung kita dito kumpara doon sa pagiging empleyado? Sa akin po, mas inuna ko po talaga yung kung ano yung gusto kong gawin eh. Alright. Aside ko po muna yung kikita ba ako dito, kung gano'n. Gusto ko yun, munang, gusto ko munang gawin yung gusto kong ginagawa na masarap yung para kang hindi nagtatrabaho eh. At masaya ka sa ginagawa mo. For me, yun naman po yung mas importante. Tama. Soon naman po, siguro, with the fruits of your labor, i-reward ka naman pagka maganda po yung ginagawa. Correct. Tama. Sa ngayon po, sir, ano ho yung mga trending or uso pagdating sa mga wedding events and reception? Ayan po. So, nandiyan pa rin naman po yung mga local destination weddings natin, yung iba talagang lumalayo outside Metro Manila. Kasi maraming magagandang views po natanawin sa ating buong
bansa, no. Sa mga tema naman po or sa theme, actually po bumabalik ngayon yung Modern Filipiniana theme. So maganda rin po ito sapagkat yung mga native natin na mga resources na i-display ulit ng mga event stylist like yung mga kapis, yung mga banig, yung mga ganyan po na i-showcase ulit po sa ating mga kasalan. And when it comes to reception naman po, marami nakakatuwa dahil ang mga ating creative suppliers po ay nagle-level up. Like halimbawa po sa mga food carts, no? Based on mga recent po namin, hindi lang mga grazing tables, meron na rin pong mga street food booth. Meron na rin po mga kakanin buffet, yung mga ganyan. Aside from the grazing table. When it comes to sa mga drinks naman po, aside from yung mga mobile bar, yung traditional, meron na rin mga coffee bar, meron na rin milk tea bar. Ayan. So, nakikita po natin na nag-evolve po yung ating mga suppliers din. When it comes naman po sa mga photo booth, expound ko lang po ng konti. Go ahead. Yung sa photo booth naman po, nag-level up na rin po ang mga photo booth natin. Meron na rin po ang ngayon tinatawag na 360 booth wherein video po yung iikot ng 360 degrees at right away maia-upload ng ating mga bisita sa kanilang mga social media accounts. Yung kuha na yon. Meron ding studio booth. Actually, marami pa pong iba. So, studio booth naman as in dadalin yung setup ng studio doon sa kasalan talaga na para kayo nagpapa-portrait sa isang professional photographers talaga. And since we are on the social media age na po talaga ngayon, so uso na po ang mga digital invitations. So hindi lang yung mga printed invitations, digital na rin ang mga invitations natin, and of course yung mga newspaper and wedding magazines. Yun na rin po yung mga bago when it comes to reception. Ako nakaka-curious ako, nung ikaw ay ikinasal, kasi sorry, hindi pa po ako ikinakasal, pero nung ikaw ba ay ikinasal, mga more or less magkano yung budget? Para makita lang natin mga magkano yung budget ba ngayon kung magpapakasal sila? Nako, matagal na yun, pero 2002, pero mahal, hindi ko na matandaan, pero mahal yung pagpapakasal na ng mga panahong yun. How much more ngayon? Totoo po ba? Usapang gastos tayo. Magkano po ba? Magkano po ba? Yung para makapagkaroon ka ng parang isang dissenting kasal at reception. Estimate. Kasi right now, magdedepende yan kung ilan ba ang ating bisita. Halimbawa po, 100 to 150. Ganon. Yung talagang lang. Sa mga conservative po, yung mga hindi masyadong magarbo, yung enough lang, simple, desente, more or less mga 150 to 200. Kami noon, nag-stick kami 200 visitors. Ayan, medyo tipid po. Kung mga 100 packs and below, tipid po yun, hindi siya sa mga mamahaling hotels at ano. Tsaka dun sa mga bisita, no, pag nakalagay naman sa invitation RSVP, 'di ba? Talagang RSVP lang. Tumawag naman kayo. At saka pag sinabi table for 1 or table for 2, wag ka nang humirit. May RSVP ba na may nag-gate crash? Hindi, di ba? Hindi kasi kung minsan mga Pinoy, sorry yung iba ganun, di ba? Yung parang come one, come all. Parang ganun. Naimbita ka tapos, tara, may ano daw doon. So, depende sa dami ng bisita. Yes po. Kasi actually, 40% of the major budget talaga is kinakain ng venue at ng food. So, depende sa dami ng bisita, yung actual na kabuuang budget talaga na isi-set natin. What would you recommend na venue? Marami pong mga para venues makatipid. Para makatipid tayo, no? May mga venues po na actually nung dumaang pandemic, nasubukan po namin yan na kahit 10 tao lang dahil due to limited number of mga guests po natin. 10 lang, pwede na sa mga restaurants. At least libre na yung venue mo, doon na rin yung food, nakatipid ka. So depende po talaga. Merong mga venue na mga events place naman na although yung iba medyo mataas din ng presyo, depende sa capacity. Actually magdedepende talaga kung ilan yung pinaplano mong bisita.
Yun. Ayun. So kung ilan talaga yung ano. Pero hindi ko alam kung uso na din po ba dito sa Pilipinas kung may na-encounter kayo. Kasi sa ibang bansa, may nabasa ako, parang I think sa US yun. Pag nag-attend ka ng wedding, meron sila yung parang ikaw na yung magbabayad ng tawag dito, pipiliin mo kung ano yung platter na nababayaran mo. Kung magbabayad, nakakainin ng Yes. pagkain. Ano? Oo. Sa ngayon po, dito sa atin sa Pilipinas, parang hindi pa po siya ganoon, Ay kung ako naman, ako pala magbabayad, di na ako attend ng reception nyo. Parang tawag dito, tulong na siguro sa newlywed, parang gano'n. Sa bagay, yung iba, di ba, mas pipiliin nila pag sa mga gifts, yung imbis na regalo, cash Oo, na yung lang. mga baso-baso, na ganyan. Oo. Opo, more on monetary gift na rin po ngayon. Bihira na yung nagre-regalo ng mga physical gift talaga. Oh, okay. So, saan po makakakuha ng mura pero eleganting wedding gown or dress? Isa to sa parang talagang kailangan atang paghahandaan, no? Yung wedding gown. Totoo po yun. Mm-hmm. Sa ngayon po, kung magiging ano lang po tayo, no, ma-research lang tayo, no. Marami pa rin naman pong makukuhanan na hindi ganun kamahalan, ano. Una na po rito sa, if I may say, sa Divisoria. Basta magtsatsaga ka lang po for the wedding gown, may makukuha po kayo na magandang klase, komportable kayo, pero hindi ganun kamahalan. When it comes to suit naman po, merong mga shops ngayon na for rentals. Na makakapili po kayo yung either barong or suit na depende sa klase at kulay na gusto mo. Ayun po, meron mga rentals na po na ganoon. May deposit lang po at kailangan mo ibalik right after, a day after the event. Actually, para maibalik po. Sir, if I may interrupt you, meron ako napanood sa YouTube, may kaya siya sa buhay, pero yung gown niya, rent lang niya. Opo. Oo, so okay lang yung ganon? Yes po, kasi yung iba, ang issue is yung storage naman after So, yung maintenance din. So, at saka di ba meron yung tinatawag na pag wedding, something red, something blue, something new, something borrowed, mga ganyan, di ba? Oh, so okay lang yon. Yes po. Basta naman, pwede pang magamit siguro yung trahe de boda ng mother mo kung hindi pa ito talagang nangunguting, ano. Or yung iba nire-repair. Ginagawa ng modern touch yung Ako, I don't think na magkakasya ako dun dahil napakapayat ng nanay ko. Diba? Eto, yung siguro, no, ako very interested ako na magtanong talaga. So dito sa pagpaplano po sa pagpapakasal, may bala kaya yata ngayong June, ano. Ano ang dapat isaalang-alang ng mga ikakasal at paano ba yung tamang budget ng sariling kasal? Kasi di ba yung iba sa prenup pa lang sobrang gastos na. Tapos di ba yung parang magpo-propose, parang may mga nasa may cinema. Ngayon may nakita ako parang movie, as in ginawang movie na nag-start sila nung high school, blah blah blah, mga ganyan. Sa tingin niyo ho ba? Naka-document lahat. Practical ho ba yung ganun? Actually, kasi sa ngayon, marami na pong naglalabasan ng mga iba't ibang tema sa mga prenup shoots na ganyan, ano. Depende sa mga concepts. Marami na po kasing nakikita na video sa internet, no. Mga dapat na i-considera po para sa ikakasal, una-una, syempre, yung mga documentation requirements, unahin natin yon. Kasi kailangan paghandaan yun, it will take time bago ninyo makuha yung documentation requirements. Pangalawa, i-consider natin yung month na kung peak month ba siya. Kasi pag peak month, ang tendency natin is mas mahal yung mga suppliers. Like for example, December. Marami rin nagpapakasal yan. Maraming nag-events ng December. Let's say for sa caterer, pati mga nag-Christmas party, kinikater nila. So, minsan mas mahal ang rate pag month of December. Though maganda ang December kasi time of giving, maraming malamig, maganda ang maraming Christmas lights sa labas. Ayun, yun nga lang traffic. Mas traffic pag December. So yun, they have to also to consider the month kung wag naman tag-ulan or tagbagyo. And also kailangan strategically located yung kanilang
i-consider yung simbahan ay wag masyadong ganong kalayo sa mga reception para hindi naman masyadong mahirapan yung ating mga bisita na babiyahe pa ng isang oras para lang makarating sa reception. Kailangan strategically located siya pagka namili po kayo ng mga venues. Oo. And lastly talaga, siguro po, isaalang-alang natin kung ano talaga yung dream wedding mo. Kasi pag alam mo kung ano yung gusto mo, from there ma-identify mo ano yung mga yung mga non-negotiable mo na suppliers Dream wedding mo versus dun sa laman ng bulsa mo. Sa realidad, check mo yung reality versus expectation mo, kung kaya ba. Kung kaya naman, why not? Eto, Sunny, magandang question ito. At I'm sure interesado yung mga taga-subaybay natin. Ano yung mga budget tips na mabibigay mo sa mga nais magpakasal? Hindi lang ngayong June, kundi itong taon na ito. Budget tips siguro dapat isaalang-alang natin yung kung saan natin malaking portion ilalaan yung budget natin. Unang-una dito, importante yun nga yung food. Yung wedding ring, kailangan paglaanan natin yan. Kasi ito yung matitira sa atin for the rest of our lives. So, yun yung mga kailangang isaalang-alang. And of course, yung willingness to share. Kailangan mapag-usapan ito. Yung pag-share ng magkano ba ang i-share mo, ni babae, ni lalaki. Kailangan mapag-usapan din yon para sa gayon, may picture kayo, bigger picture kung magkano yung magiging total budget niyo. At kung paano niyo mapapagkasya yung budget na yon. So, yun po. Bukod po doon, siguro if I may say na lang yung mga budget tips natin, yung kung may mga bridal fairs, mas makakabuti umattend kayo ng mga bridal fairs. Ano bang naitutulong nito? Oo, yun nga. Usually, maraming discounts talaga ino-offer. Pagka umattend kayo nag-book kayo on the spot. So, malaking bagay din yun. And, of course, budget tips, research talaga. Hindi kayo magkakamali. Kung nakapag-research kayo ng maayos, nakita nyo yung mga reviews, hindi kayo magkakamali na mali yung na book po ninyo ng mga suppliers. Yung nabanggit ni Sunny, yung food dapat pinagpaplanuhan at dapat maayos yung food. Naalala ko kasi may kasal kaming napuntahan. Catering naman siya pero napanish yung mga food. Parang syempre magre-reflect yun dun sa mga kinasal, diba? So importante. Tsaka tama yung sinabi niya, mag-attend ng mga bridal fair kasi di ba natatandaan mo nung araw kasagsagan ng mga maraming nabubudol na ang naging pagkain sa reception yung mga burger na lang na binili. Diba? Kasi hindi nila pala nakita yung caterer. Kung hindi nakita lang nila sa Facebook tapos nag-down ng pagkalaki-laki tapos di sila sinipot, mga ganyan. Sunny, paano ko ba nila mako-contact for consultation at inquiries? Go ahead. Ayan po. Again po, for consultation and inquiries, our official Facebook page is at Fab Memories Events Planning and Coordination. Our Instagram account is at Fab Memories Events. May dagdag ko lang po na maigsi. Importante po talaga, para sa akin po as a point of view ng wedding supplier, mas akala natin minsan mas dagdag gastos kung kukuha pa ako ng wedding planner. Pero in reality po, mas makakatipid tayo kasi mas makakasave tayo ng time, ng effort, at panigurado step by step lahat guided tayo sa mga maibubuk natin na tama yung mga naibubuk nating suppliers. Iwas tayo sa mga nai-scam. Maraming salamat po. Tsaka less stress pag may wedding planner. Less stress sa bride lalo na. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Sunny, sa pagbabahagi po ng inyong oras at ng karanasan sa mga atin pong mga nakasubaybay. Ayan, so kung plano po ninyo magpakasal, kontakin ninyo si Sir Sunny. Ayan, shout out lang ko ng mabilisan, Jamie, Okay. Yung classmate ko na elementary, Rafael Perez, nanonood sa atin ngayon. Hello, Paeng. Yung sister ko sa Texas, si Ate Cecil Anunciacion, nanonood din. At ang aking wife, syempre, na si Diane Vargas ay nanonood din. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Ako po si R. Vargas. Jamie, maraming salamat sa pagsama ninyo at pagsama mo sa amin dito sa ating palatuntunan.
Maraming salamat po sa inyo at samahan niyo po kaming muli sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Mapapanood din po kami sa TV at syempre sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM. Nawa po ay nakapulot kayo at natutunan po ninyo ang ating mga itinampok dito sa programa, no? At sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto at ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo